Pero dahil nga sa sistema ng Kongreso, sa sistemang bonjing, talagang nabulok. Sabit lang sa likod, kayo naman, oo. Oh, yan, oh. Grabe naman yan, Nicolas Torre. Oh. Oh. Grabe, ang lakas ng dating, Brad. Talagang, presidential ang datingan nito si Nicolas Torre. Ayos, oh. Saludo lang, oh. Viral ho sa mundo ng social media ang video na yan na kung saan sinasabi ng ating mga kababayan, dinaig pa daw ho netong si Nicolas Torre ang presidente sa kanyang entrada diyan sa dinaluhan niya na yan na pagtitipon. Pero bago ho yan mga kababayan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho gagawin yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, ha? Tuluyan na nga hong nagpaalam etong si Nicolas Torre bilang Chief PNP, ha? Dito sa kanyang huling talumpati na to, makikita ho natin ang kalungkutan. At tila bagang konting-konti na lang iiyak na ho siya. At dito rin ho sa video na to, papasadaan ho natin yung kumpletong video ng interview nitong si Mangga, nitong si Boy Kilay, at nitong si Senator Bato de la Rosa, ha? Meron na ho tayong napanood na video nitong ating mga senador na to, pero uunahin ho muna natin itong pagpapaalam na to nitong si Nicolas Torre, tapos dadako na ho tayo doon sa napakalupit na video niya na kung saan talagang marami siyang kasama mga Hawi Boys, yung mga hagag, yung mga motorsiklo na kung saan nakikita lang ho natin yun sa mga congressman at mga politiko, di ba? Sa presidente. Tapos matindi ho dito mga kababayan, yung sasakyan na ginagamit ni Nicolas Torre dito sa video na to. Ibang klase ho mga kababayan. Para ho talaga siya presidente. Naka-Land Cruiser ho ang mama. Panoorin ho natin to mga kababayan. Taos pusong pasasalamat sa lahat ng ating mga commanders mula sa mga regional and provincial directors, chiefs of police at sa mga directors ng National Support Unit na nagpaabot ng kanilang suporta sa ating pamumuno sa loob ng mahigit 2 buwan na panunungkulan ko bilang Chief ng Philippine National Police. Kasama rin dito sa aking pinasasalamatan ang pakikiisa at pagtitiwala ng ating mga kasamahan sa mga informal organizations within the PNP, most especially yung APOLE, the Association of Police Officers Bilateral Entry. Apole. Hindi ka masasagip ng mga Apole mo, Brad. Anong Apole? Organization ng mga mga opisyal ng PNP. Wala yan. Ang kalaban mo dito, Napolcom at si Bersamin. Trinabaho siya ni Bersamin at nitong si Remulla, ayun, sibak sa pwesto. I'm very, very thankful at express my deepest gratitude sa mga miyembro ng APOLE sapagkat sila ang isa sa mga pinakauna na nagbigay ng suporta sa atin. Ba't di nga magpasalamat kay Marcos Jr.? Kau talaga, oo. Pasalamat ka kay Marcos Jr. Oo. Naglukluk siya sa pwesto, si Marcos Jr., dapat siya pasalamatan mo. Eto, lipat na ho tayo dito kay John Vic Remulla. Ha? Kay John Vic ho tayo. Grabe ho si si Torre, walang utang na loob, di man lamang nagpasalamat. Swerte ka, nagkaroon ka pa ng ilang mahigit 2 buwan. Si PNP ka, di ka pa magpasalamat, walang niya ka. Ito, kay ho tayo kay John Vic. 6:30 p.m. So, no words. Wala na siyang reply. No reply. May ba kayo? Wala na totoo. Not at all. Kahit anong feelers, sir, wala. Until yesterday afternoon, we were still talking. We were good. Kailan sinabi ni President, sir, na maaaring magkaroon ng changes sa atin? Let's see. That's executive privilege. Pero today po yung sinabi ni President na today dapat i-announce. Yes, the order was signed yesterday. Kahapon. Yes. Then it was released early this morning. Yes. It was dated this morning. So if ever po, sir, ma-appoint si General Torre to another post, win-win yun. Kasi hindi na kayo
magkakaproblema with the 4-star rank. That's right. Tama? That's right. Oo nga. It would be very useful lalo na sa anti-corruption. Magaling siya dyan. Magaling siya sa investigation. You can get to the bottom. Lalo na sa flood control na to. Flood control? Diba? Kontrato. Commission into an investigative unit. Commission into... That's just my opinion. It'd be a great addition to forming a commission to investigate the Possible, ibababa sila. It's up to him. I think in time naman it will solve itself. Alam ng away sa napo. Kaya na? Hindi daw niya alam na may away sa Napolcom. Napolcom lo kasi. Parang meron ng mga iba ito. Ayun na nga mga kababayan, yan ho ang pinaka-latest na panayam dito kay SILG. Ito naman ho mga kababayan, ito ho yung sinasabi ng mga nasa social media na kung saan isa daw ho ito sa mga naging dahilan kung bakit sinibak itong si Nicolas Torre. Maging itong si Senator Bato, napakanga na lang eh. Matindi ho kasi itong video na to, panoorin natin. Grabe naman yan, daming hagag. Oh. Ilan yung naka-ano sa kanya bago siya, isa. Ha? Dalawang sasakyan, ha? Oh, iikot pa yan. Dalawa, isang IH siguro ito. Oh, yun, yung IH yun, IH. Ang dami niyang entourage, oh. Ayun, grabe naman yan. Yan, oh, sasakyan ni Torre. Pambihira pagka nga naman naging mayaman ka, di ba? Oh. Siguro official car ito ng PNP chief, no? Okay, Torre talaga to. Kay Torre siguro to kasi dapat kulay pula ang niyan, di ba? Grabe naman kayo. Oh. Kay Torre ba yan? Ayun, no? Pambihira, oh. Grabe naman, Brad. Lako. Yari. Diba? Ito, ilan yung motor para sumama sa kanya? Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Anim ho na motor ang nasa harapan niya, ha? Anim na motor. Tapos, isang patrol. O, dalawang patrol. Tapos, isang IH na na ban na kulay puti. Nangunguha ng presidente yan pagka ganyan. Yung ban na kulay puti. O, tapos papasok yung Land Cruiser. Grabe naman yan. Ang pugi. Nakatantawa. Ayan o. Ibang klase yung mga kababayan o. Kailan kaya tayo makakasakay ng ganyan, no? Hindi, yung tipong sasabit lang doon sa likod, pwede. Sabit lang sa likod, kayo naman, oo. Oh, yan, oh. Grabe naman yan, Nicolas Torre. Oh. Oh. Grabe, ang lakas ng dating, Brad. Talagang presidentiable ang datingan nitong si Nicolas Torre. Ayos, oh. Saludo lang, oh. Ayun na nga mga kababayan, isa yan sa mga tinuturong dahilan kung bakit sinibak itong si Nicolas Torre. Sinasabi ng mga nababasa natin sa mundo ng social media, dinaig pa daw ang presidente kung umasta siya. Diba? Nakita nyo naman, entourage siya, para ho siyang puon, Talagang todo bantay ho siya. Wala naman siyang kalaban. Kalaban lang naman niya si yung sarili niya, di ba? O, dito na ho tayo sa ambush interview sa mga senador na to. Kinagulat din marahil tulad na madami, kabilang ako doon, yung pagkaka-relieve niya. Hindi ko alam kung anong dahilan. Sabalit may kapangyarihan ng Pangulo na gawin yun. Dahil serving at the pleasure of the President ang sinumang PNP chief. What about transition? May na-designate na rin yata ang kapalit niya, kung hindi ako nagkakamali. Ayoko lang manggaling sa akin ng pag-anunsyo dahil baka hindi pa opisyal yon. Pero wala naman sigurong tinatanggal ng walang immediate o agarang kapalit.
So may kapalit na si General Torre, ayoko lang pangunahan yung opisyal na pag-anunsyo. Hindi ba na-announce? Si Torre pa, out pa lang si Torre, yung parang... Wala ako nakikitang epekto pero administratively maaaring meron. Dahil sa pagkakaalam ko ay 4-star general na si General Torres. So nangyari na rin yan dati na yung 4-star general ay hindi humahawak sa posisyon ng PNP chief. Nako. Ano ho ito mga kababayan? Napakalaking kahihiyan ho ito sa parte nitong si Nicolas Torre. Hindi man lamang ho natin siya narinig na pinagtanggol nitong si Marcos Jr. Wala man lang ng statement tong si Marcos Jr. Wala man lang mensahe ng pasasalamat doon sa ginawa nilang base sa mga abogado at sa mga eksperto. Borderline yung kidnapping yung ginawa nila kay dating Pangulo, di ba? Well, hindi man lang pala salamat si Marcos Jr. Ang daming trabaho, lahat ng maruming trabaho nitong si mula dito kay Pastor Kibuloy, kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, lahat ng maruruming trabaho dito ho nila, di ba? Mantakin nyo, uhukain nyo yung Jose Maria College. Maghahanap kayo ng heartbeat. Nanto ko ang heartbeat. Hindi man lamang kahit isang text, kahit isang postcard lang na balita na nagpapasalamat si Pangulong Marcos Jr. sa serbisyo nitong si Nicolas Torre sa ginawa niyang paghukay sa Jose Maria College at ginawa niyang pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan sa pagpapadala sa The Hague, Netherlands kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala man lamang ganon. Maraming naghihintay nun baka akala nyo. Isa lang yung moral ng mga police. Sana hindi maapektuhan dahil again, serving at the pleasure of the President ang sino mang PNP chief at umaasa ako na patuloy gagampanan ng ating mga kapulisan ang kanilang sinumpaan tungkulin sino man ang mapili o piniling PNP chief ng ating Pangulo. Napirmahan na yun last week pa. Lahat ng hiniling ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Marcoleta ay pinirmahan ko last week pa. So inaasahan namin masiserve yun sa loob ng linggong ito in time for the hearing next week. Sir, anong warning or reminder dun sa mga pinasabina? So, di ba sa rules? Sundin ang kautusan ng Senado under pain of arrest. Ang proseso ng Senado ay susundan at susunurin namin sino man ang nababanggit doon. So sa pina ito na sana galangin nila kasi nakalagay naman doon under pain or penalty of law. At yon ay pag-aresto sa kanila para dumalo sa hearing kung sila ay hindi susunod sa sabina ng Senado. So, tingin nyo dun sa extent kung nadi-discover ngayon na anomaly sa flood control projects, merong ghost, substandard, and abot hanggang district engineer. So, the district engineer actually nag-attempt to drive. Marapat at dapat lamang na tingnan at suriin yan dahil kung naglilipaan na ngayon, kaliwat kanan ng mga akusasyon, pero sa totoo lang, anumang pagnanakaw, anumang ghost project lalo na, ay marapat at dapat naman talagang tingnan, imbestigahan at parusahan kung sino man ang nasa likod ng. Especially yung sa pina na sign nila po. Last week pa. And delivered them. Hindi ko alam. Pakitanong sa OSA. OSA in coordination with the Blue Ribbon Committee ang nagde-deliver nung Sabinas. Gano'n po kahalagang mag-attend yung mga contractors sa next week? Kinakailangan bigyang linaw nila itong bagay na ito at kung hindi nga nila susundin ang sabina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado. Maraming lang na tinanggal po si Torre. Do you approve or do you agree na dapat tanggalin? Palagay ko call ni DILG yon. Klaro naman na si John Vic, hindi na happy siguro doon, siya ang nasundan ng Pangulo. And how would you describe Ma'am na practice? Naging PD ko siya, mahusay naman, oo, at tapat sa trabaho. Ma'am, ang flood control lang, yun lang pong pang-bribe daw kay Congressman De Viste. Oo nga, ang tindi ng bata, congratulations, Kellyanne. Kilala ko siya nung bata pa siya at congratulations, tweed na tweed. Talaga naman, we need this new breed na kino-call out ng bribery. Wala akong tiwala dyan kay Kellyanne na yan. Yang bribery issue na yan, kabalbalan ho yun mga kababayan. Ano to PR stunt to para maipakita nila na hindi, paano ba? Para maipakita nila na malinis ang House of Representatives. Na ito yung kumbaga magiging flag bearer ng House of Representatives. Siya ang magiging mukha ng House.
Di ba maraming aligasyon na yung mga congressman, kontratista, kongresista, di ba? Tawag nila ganon. Ngayon, merong isang congressman na kumbaga kakatawan sa, ika nga siyang katawan ng House of Representatives. Para maipakita sa sambayan ng Pilipino, yung mga ano na yan sa House, matutuwid sila. Tingnan nyo naman si Leon Leviste Ligarda, di ba? Oh. Ano ho yan, PR stunt? Mantakin nyo, nag-ano ho siya, nag-network hopping siya. Nauna siya diyan sa diyan sa One News, tapos Bilyonaryo, tapos News 5. Lahat po ng istasyon pinaparadaan niya. Kaya nung nakita natin 'yan, anak ng tokwa, pambihira naman kayo. Anong klaseng kabalbalan yan? Pagka si Congressman Rodante Marcoleta merong napakalaking naisisiwalat o merong malaking mga ika nga na pag-uusapan dyan sa House of dyan sa Senado, at siya yung kung tawagin contact person para mas mapaliwanag yung mga usapin dyan sa Senado, hindi yung kinakausap. Itong bata na to, anak ng to, nag-station hopping ho siya, kaya medyo sketchy ang bribery na yan. Marami ho silang ano dyan, ika nga, ngayon pag-uusapan, ipapaimbestiga daw, iimbitahan daw siya sa, dyan sa hearing sa House of Representatives. Ba't iimbitahan? Congressman yan Bihira kayo dyan sa House kung ano-ano pinag-aatupag nyo. Magsitulog na lang kayo. Pagkakasuka sinatulog sila, kahit papaano, may maitutulong sila sa sambayan ng Pilipino. Kasi kahit papaano, wala na silang mananakaw di ba? Situlog na lang kayo, huwag na kayo magtrabaho. Walang niya kayo. Tama lang. Kasuhan na niya at talagang pursigihin niya ng todo. Do you agree sa theory ni Senator Ping na yung mga district engineer parang bagmen na daw? Well, talagang nakorap natin ang todo-todo ang DPWH. Nakakaawa nga kasi kung tutuusin sila ang lahat seso. Stricto noon si Secretary Singson, si Mark Villar, kaya lahat seso. Pero dahil nga sa sistema ng Kongreso, sa sistemang bonjing, talagang nabulok. So yung sinasabi ang sabi Senator Lacson, ang information niya, kaya sinibak si General Torres because he went beyond this authority, meron siyang sinibak clearance ng Malacanang. So, ano yung base sa kanya kay Torre doon sa actuations niya? I don't know. If he did it now without the clearance of Malacanang, then maybe meron siyang nasagasaan. Oo. Because as I have said during my time, galawang bonjing daw ho, galawang bonjing. Nag-declare ako sa Malacanang na provinsan, mabilisan ang kailangan aksyonan kaagad. Nag-issue ako ng orders, then later on, I just inform Malacanang na ito yung ginawa ko. So parang deserve ba ni Torre na mas ba? Because well, as I've said, expected na yan. Expected yan sa serbisyo. You can be relieved anytime. Habang fontos officio, you are good while the need exists. Pero sabi niya, nag-meeting daw kayo. Matindi ho yun matindi ho yung banat na yun. Napunta siya dito. Ano yung napag-usapan niyo, sir? Nag-meeting daw kayong dalawa? Pumunta sa opisina. Ano po yung sinabi niya? Wala lang, I just give him my piece of advice as former chief PNP. Yun lang sinabi ko sa kanya. Pag relief, Sen, wala na yung benefits, tsaka retirement, wala. Pag gano'n, relief. Andyan pa rin. And the relief is just routine function ng organization yan. Kahit na you are relief for cause, if you are not facing administrative or criminal cases, then andyan lahat ng yung mga benefits mo. But in this case, is very unique because he still has more than 1 year to go before his mandatory retirement age of 56. So nasa kanya yan. If he doesn't give up his rank, his 4-star rank, ay pwedeng ang chief PNP or yung magiging acting chief PNP is will be holding a 3-star rank only. Because andyan pa yung hindi pa retired yung 4-star rank holder. Because according to the law, there should be only 1 4-star rank in the Philippine National Police, and that is the chief PNP. Ngayon na siya ang chief PNP, siya binigyan ng 4-star rank, hindi pwedeng magkakaroon ng 2 4-star.
So paritarin muna siya bago ma-postar yung i-appoint na bagong chief PNP. What happens si Torre after the release, sir? Ano na siya? Si Torre after the release? He can be assigned with the office of the chief PNP in a floating status. Yung floating status, parang for accounting purposes, dyan ka lang sa office of the chief PNP kasi you are still receiving salaries and remuneration from the government. So kailangan ma-account ka, and in order for you to be accounted for, you have to stay with the office of the chief PNP. Until he retires, sir. Ha? Hanggang mag-retire. Hanggang mag-retire siya. Because kung pipilitin mo siyang mag-retire, that would be against the law. Kung siya voluntaryo na mag-retire because feeling niya, naawa siya kay General Nartates or whoever is the next or the incoming chief PNP, maawa siya na hindi makuha yung 4-star, di na sa kanya na rin yan. Mag-retire siya voluntarily. Pero hanggat hindi siya mag-retire, na sa kanya ang 4-star rank, hindi talaga pwede magkakaroon ng 2 4-star sa PNP. Without reaching the age? Ha? Pwede ba retire without reaching your age? Yes. Meron namang yung optional retirement. We call that optional retirement before mandatory age of retirement. Optional. You can resign anytime. Sir, what happens to the morale of PNP given this situation po? Hindi ko ba makaka-apekto sa moral niya? I don't know. What's the prevailing sentiment ng mga member ng Philippine National Police? Sa ngayon, hindi pa sinasabi, hindi pa klaro, sir, kung ano talagang dahilan eh. So, pero sa inyo po ba, dapat sabihin para klaro sa lahat, hindi maka-apekto sa moral ng mga police? As I have said, sanay na ang PNP na tumanggap sa mga orders gaming pa Malacanang. Hindi yan sila mag-demand ng explanation. The PNP just follow orders, obey first before you complain. So, hindi magko-complain, talagang magsusunod yan dahil professional naman yan eh. Orders, legitimate orders naman yung nanggagaling sa Malacanang na palitan ang PNP. So, the PNP as an organization, sanay na yan mag-a-adapt at talagang susunod yan. So, kahit na hindi sabihin ng Presidente ang dahilan sa pagsiba? Ano? Kahit hindi sabihin ng Presidente o ng Malacanang yung reason? Anak ng tokwa, pambihira kayo Pagka sinabi ng Presidente, sibak-sibak, hindi kailangan magbigay ng dahilan ng ano. Ito kasi mga ano na to, pro Nicolas Torre itong mga to, itong mga media na to eh. Ano pagsibak kay General Torres? Well, prerogative na yan ng Pangulo kung magbigay siya ng rason. Otherwise, pwede naman yan sabihin na that is regular rotation of officers. Pwede naman sabihin gano'n. Gusto na palitan. Sir, considering hindi ba parang nakaka-confuse naman? Binanggit pa siya ng Pangulo nung SONA, parang he still had the favor of the President nung SONA lang. And then ngayon bigla siyang nilagay. Will that not create confusion among PNP? As I've said, I cannot speculate. Sir, how do you feel about what happened to Torre? Considering yung role niya sa press, Pangulong Duterte, at saka tanongin nyo si Rapi Tulfo dyan sa mga issue na yan. Hindi masasagot yan itong si Senator Bato. Hindi naman siya kaalyado ni Marcos Jr. Lahat ng tanong niya pang kaalyado eh. sa role niya doon sa raid sa KOJC compound. Well, I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak lang rin siya. Galit ako naawa ako sa kanya. Because I've been there. What if ako ang nandyan, nakaupo, at sinunod ko lahat ng orders nagbibigay ng orders sa akin. Lahat na ginawa ko. Kahit na, yung bordering to illegal acts. Unconstitutional acts, questionable acts. Ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang niyo ako
unceremoniously. That's my opinion as a former chief PNP. Ganun yung feeling ko. But then it doesn't erase na talaga masama ang loob ko niya sa kanya, sa ginawa niya panahon pa ni Pastor Kibuloy at panahon ni President Duterte yung ginawa niya. Masama ang loob ko sa kanya. Ang problema ko kasi dito mga kababayan, halimbawa tayo dito sa PH Update, yung ginawa na yun itong si Nicolas Torre, hindi yun natin makakalimutan yan. Diba? Hanggat nga hindi natin nakakamta ng hustisya dyan sa pagkidnap na ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi natin nakamtan yung hustisya sa ginawa nilang kababuyan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ho matatapos tong galit na to. Kaya kung ako dito kay Nicolas Torre, magdasal na siya. Yung tinuro kong pagdadasal dito kay Zaldico yung magnubina na siya ng Latin. Dahil sa na ho na to sa lagay ho na to wala na ho talaga, wala na hong sasalba dito kay Nicolas Torre, wala na ho siya sa PNP. Akala natin sa 2028 pa lang natin makikitang medyo mahina itong si Nicolas Torre. 2025 pa lang ho ito wala na kagad. Hintay lang ho ng konti. Nicolas Torre sa 2028. Akala mo tapos na, akala mo makakalimutan namin yung ginawa mo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kay Pastor Kibuloy. Hindi na makakalimutan yun, Brad. Akala mo hanggat hindi yung ginawa yung paninira diyan sa KOJC compound. Ito, ngayong panahon na to, last year, ganitong panahon, inumpisahan ho nila ang kabalbalan dyan sa KOJC compound. Yung anniversary na ho pala, mga kababayan. Para sa mga napagtagumpayan na miyembro ng KOJC, yung ginawang karumal-dumal na pagsalakay ng PNP doon sa compound na yun, palakpakan ho natin yung mga kababayan natin miyembro ng KOJC. Diba? Hindi ho mawawala yan, yung galit na yan. Hanggat hindi natin nakakamta ng hustisya, ito ganito lang, pag nakauwi na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakalaya ni si Pastor Kibuloy, kahit papaano kakalma na yung mga taga-suporta ni Tatay Digong at itong si Pastor Kibuloy. Pero ngayong mga panahon na to, sa dami ng nagmamahal dyan, sa dalawang inabuso mo na yan, may kalalagyan ka talaga, Nicolas Torre. Hindi natutulog ang batas, nga. Laging gising yan, kaso panahon nyo ngayon, kaya kayo muna. Pero pagka panahon na ni BP Sara, sigurado ho tayo dito mga kababayan. May merong balik lahat ng pinagagawa ng mga ng mga aso ni Marcos Jr. But right now, naawa ako sa kinalalagyan niya. Until now, masama loob niya, sir. Until now, sir, masama. Yes! Hanggat hindi may balik si Pangulong Duterte, masama pa na ang loob ko. Kahit na may balik, dahil ginawa yun Sir, kahit admit kayo kahit humingi siya ng payo sa inyo nung nakaraan. Well, I had to be professional. I am the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. I have the oversight function over the law enforcement community. And the PNP is greatly a part of it. So, I have to be civil and to be professional. Kung kaharap ko sila, kahit nagalit ako, masama ang loob ko, I have to deal with him professionally. Action ko kay pagkakatanggal kay... Ito naman itong si... Then, anong balita sa'yo? Talaga, Sen, sabi ko sa'yo Kung ako sa'yo, ikaw nag-deliver ng privilege speech Pinakamarami palang kabalbalan dyan sa district. Ay, dyan sa lugar mo, dyan sa Bulacan, di ba? Kung ako sa'yo, kinausap mo tong si Senator Ping Lacson, hati tayo sa privilege speech. Ako nang bahala dun sa mga Pero alam ko naman dati, tumatayo ka, sir. Alam ko naman dati, maingay ka pagdating sa korupsyon. Lalo na nung nagkaroon kayo na sagutan nitong si Zaldico, di ba? Alam ko yan. Yung pagka binabaha ng Bulacan, nagpapaabot ka ng mga relief goods, di ba? Naghahatid ka ng tulong, sabay banat mo. 1 billion pesos per day ang ginagasta na. Kaya sa kanya nang galing yun. Sa kanya nang galing yun, sa totoo lang. Siya ang unang naglabas ng 1 billion per day ang ginagastos natin sa flood control araw-araw. Well, I think all of us were caught surprised about it. But at the end of the day, we respect the appointing authority. So, it is what it is. Sir, nung
Senator Tatis? And do you think capable siya of doing that? Not much of information, no? But again, at the end of the day, we respect the appointing authority. It's just, for me, it was kind of weird also to realize na, di ba, 4-star relief, tapos yung papalit, 3-star. For me, that was kind of weird, but then after a while, I realized it's not the first time that it had happened, no? It happened before, so may precedent pa lang. Sir, on flood control, okay na. Sure. Right. Tawag dito, yung kay Congressman De Vistes, ano lang ang reaction na the district engineer had to bribe upon? Well, ako, ang position ko has been consistent. Kailangan parusahan ang dapat parusahan para hindi tularan. At hindi lang dito sa Batangas, sa 4 na sulok ng bansa, hindi po pwede na itong mga gawain na ganito ay hindi maparusahan. We have been calling for this for the past 3 years. 3 years. 3 years na po natin itong kinakalampag. But unfortunately, the past 3 years, wala hong nangyari. In fairness, nasaksihan natin yan. Hindi naman sa pinagtatanggol natin itong si Senator Joel Villanueva. In fairness, nasaksihan natin yan. Kaso yung pagkilos, siguro hindi pa ganon kahinog ang issue noong mga panahon na yon. Ngayon pa lang talaga nahinog tong issue ng mga falsipikadong flood control na to. Pero hindi naman ngayon lang siya nagsalita. Pero sana, ika nga nag-all out na siya noong mga panahon na yon. Sana medyo nakatipid tayo talaga nabuksan tong usapin na to. Kasi kung hindi rin lang naman kasi nagbababaha, hanggang sa ngayong mga panahon na to, sigurado ho tayo maging yan si Lacson, hindi nila papaimbestigahan yan. Diba? Kung di lang nagbababaha, sira-sira yung mga flood control, wala akong ganyang mabubuksan na usapin. By the way, 969,000 subscriber na ho tayo. Yang 96 na yan, 969, yung 96 yan, lucky number ho natin yan. 96 hindi 69 ha. Yung 96 lucky number ho natin yan, no? Meron hong meron hong meron hong malaman na kahulugan sa atin yung 96 na yan. Malapit na yung 96. Lapit na, oh. Pa 1M na natin yan. Malapit na yung 96, oh. And I have been saying that. So I am praying and hoping this time around may mangyari po, because I will also not be surprised kung wala na namang mangyayari. Nakakalungkot po. Sir, sabi po ni Senator Ping over the weekend, baka daw may mga senators na involved din kasi nakakapag-insert din ng budget. Your reaction? Sa akin, wala dapat santuhin kung sino man ang involved dito. Senador, kongresista, etc. But we also look into the facts dapat, no? Merong katulad nung sa Bulacan na binisita ni Presidente, pati yung ghost projects, nasa NEP nasa National Expenditure Program. So it was not even an insertion. But I'm not saying na walang insertion na nangyari. So dapat lahat tignan po yan. And we should be careful about it dahil maraming mga hakchaw. Unfortunately, alam niyo yan, sa media meron na din, meron mga vloggers, etc. Napakasakit na ginagamit sila ng mga culprits para magturo ng iba, lituhin, para ma-divert yung attention at hindi ma-focus dun sa mga tunay na salarin. So, open kayo sa patawag sa experience. Diversionary lang ho yan. Pati yung kina Diskaya. Hindi ho sila most guilty dito. Manwala ho kayo sa akin. Barya lang yun ako ng mga Diskaya na yun. Yung mga sasakyan, kulang-kulang kalahating bilyon. Wala akong kwenta yun. Trillion ho ang ginastos natin dyan sa mga flood control na yan. Isang araw, 1 billion ho. 1 billion kada araw ang ginagasta ho natin sa nakalipas na 3 taon dito sa administrasyon na to. Ngayon, pinakita nila yung kanilang mga mamahaling sasakyan doon sa kanilang basement. Wala akong kwenta yun. Nasa mahigit 300 million pa lang ho. Mahigit mga siguro kalahating bilyon. Yung 500 million. 1 billion per day ang gastos natin dyan. Ilang taon ho, ilang araw ho ba yan? Ilang araw yan? Sabihin natin 900 days ang nakakalipas. 300 per na lang per year. 900 days ang nakakalipas. Yung 900 na yun, kada araw kumagasta tayo ng 1 billion. Kaya yung mga district engineer, mga bagman lang yan, mga small fish lang yan, ika nga. Malaki ho talaga dito. Hindi yung mga kontraktor, mahinang klase yan. Alam mo kung sino malaki? Yung mga congressman.
Sila ho talaga ang merong pinakamalaking kickback dito. Sila ang pinakamalaki ang SOP. Kaya yung ginagawa ni Leviste na yan ay pinapakita niya, ay, mababait kami dito sa House. Di ba? Okay kami dito, wala kaming problema dito. Di ba? Ganun lang naman ho yun. Lahat po dapat, no, ang importante dito makita natin to holistically at hindi to dapat piecemeal, hindi to dapat targeted lang sa isang lugar, kundi talagang at the end of the day masolve yung problema. So your reaction nyo lang dun sa nangyari sa Batangas, yung pag-drive di umano kay Congressman Leviste? Maganda yung ginawa. Kaya usap ko ni Loren, sabi ko, bilib ako sa anak ko. Ano yan? Ako hindi ako believe. Hindi ko tayo believe kasi nag-station hopping siya eh. Ano na nabalita, ika nga kumalat na sa social media pero yung ang dating parang bakit nila binibuild up itong mama na to? PR ho yun mga kababayan. Kasi ang dami yung maiinit na issue, ang dami mga individual na dapat interviewin. Pero ngayong araw na to kahit na mainit yung kay Torre, talagang pinilit pa rin nila itong kay Leviste. Ang problema ho dito, dapat itong buong linggo na to, ang pag-uusapan ng media, ang naratibo talaga, iikot lamang dito kay Leandro Leviste. Pero ang nangyari, Lunes pa lang, yun, si Baksit. Ayos. Pero sir, dapat mapatawag. Wala akong bilib dito kay Rapi Tulfo, no? Wala ako tayong bilib diyan. Sa mga Tulfo, kahit na ano pa yung mga naririnig-rinigan natin dito kay Ben, mas bilib po tayo kay Ben. Sa lahat ng Tulfo brothers, sa Tulfo brothers, mas bilib po tayo kay Ben Tulfo. Sa totoo lang. Dati bilib ako dito, nung wala pa siya sa politika, talagang ang tapang eh. Yung tipong talagang kakampi ho siya ng mga naapi eh, di ba? At saka itong si Erwin Tulfo, ganun din. Ang tapang-tapang yan, di ba? Binabanatan niya yung si Leni Robredo, yung mga tiwali sa pamahalaan. Pero nung napasok ko sila sa politika, nag-iba yung estilo nila. Kaya siguro kung itong si Ben Tulfo, kung siya napasok sa nanalo siya pagiging senador, hindi niya ho gagawin yung ginawa ng kanyang mga kapatid na to. No? Sa tingin natin kasi iba yung estilo niya. Kumbaga nakikipagbalag-bagan ho talaga siya. As always, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. 669,573 subscriber na ho tayo. Ika nga, konting tulak na lang. Mag-aano na ho tayo, sana bago October, mag-ano na tayo. Siguro 1 million na to sa October. Di ba? Konting tulak na lang eh, no? Pero wala naman nung yan, ika nga, darating naman tayo dyan. Maraming salamat ho mga kababayan. Mahalin natin Pilipinas. Saludo kay Police Chief PNP General Nartates. Congratulations sir. Para dito kay Torre. Buti nga sa'yo.